Magandang umaga, hapon, o gabi. Hindi na mahalaga kung anong oras ngayon. Ito ang tamang oras upang ikaw ay tumanggap ng pagpapala ng salita ng Diyos. Nawa ay tumimo ang mga salitang ito sa iyong puso. Ito ang LCC Devotional Series. Masayang pagbati mga minamahal na kapatid kay Kristo at mga kaibigan at kapamilya namin. Muli nandito po ako upang ibaagi sa inyo ang salita ng Diyos sa ikalawang yugto ng ating Dawn Watch Prayer ngayong buwan ng Abril. At ang pamagat po ng aking ibabaagi sa inyo ay pinamagatang intercession, tagapamagitan. Matatagpuan po natin ang banal na kasulatan sa Hebrews chapter 7 verse 25. Babasahin ko po sa English and then ipapaliwanag ko po sa ating wika, sa wikang Tagalog. Therefore, He is also able to save to the uttermost those who come to God through Him, since He always lives to make intercession for them. So, ang ating pong Panginoong Yesus ay tagapamagitan. Siya po yung namamagitan sa tao at sa Diyos at sa tao. Ano po ang kaulugan ng intercession o tagapamagitan? Ang kaulugan po nito ay to meet together. Ang magkita po sila sa gitna. Para pong, alam niyo po yung intersection, ano? Alam po natin yan kasi kung ikaw ay sumasakay ng sasakyan, lagi kang dumadaan sa intersection. Doon po nagmimit ang mga sasakyan sa apat na kanto. At yung pong pinakagitna doon, yung po ang intersection. Nandun po yung mga stoplight, ano? So, ang ating pong Panginoong Yesus, nais niyang tayo ay magkaroon ng relasyon sa Diyos. Kaya po binibridge niya ang gap na yon. Kasi ang Diyos ay banal. Tayo po mga tao ay nagkasala, kaya tayo po ay makasalanan. Tayo po ay dapat mamatay sa ating kasalanan. Subalit ang ating Panginoong Yesus, siya po ang nag-bridge, siya po ang nagbayad ng ating kasalanan sa kanya pong pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Kung kaya ngayon, siya po ang ating tagapamagitan. He is our intercessor at the right hand of the Father. Magbabasa po ako muli ng Bible passage sa John chapter 17 verse 20. Sabi po ni Jesus, I do not pray for this alone. Pinapanalangin niya po ang kanyang mga disipulo sa panahong ito, but also for those who will believe in me through their word. Nakita niyo po, hindi lamang ang mga disipulo ng ating Panginoong Yesus ang kanyang pinanalangin, kundi pati ang mga makakakilala sa kanya. Dahil po ang Panginoong Yesus, bago ako pinanganak, 2,000 years ago, ay nag-intercede or siya po ay nanalangin, na magitan sa Diyos at sa tao. Kung kaya ako'y naligtas, nakakilala sa kanya, nagkaroon ng bagong buhay, buhay na ganap kasiyasiya, buhay na may layunin at buhay na walang hanggan, at ang mga maraming nakakilala kay Kristo. Dahil sila'y pinanalangin ng ating Panginoon. Siya po'y namagitan sa Diyos at sa tao. Siya po ang nagbayad ng kanilang kasalanan. Another passage po, yung Messianic verse or passage, chapter in Isaiah 53 verse 12. Sabi po dito ni Isaiah na, therefore I will divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he poured out his soul unto death. Ibinuos po, ibinigay ng Panginoon ang kanyang kaluluwa sa kamatayan. And he was numbered with the transgressors. Sino po yung mga transgressor dito? Yung dalawang mga kriminal na nakapako sa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa. And he bore the sins of many. Kanya pong dinala ang kasalanan ng marami, kasama ang aking kasalanan, ang lahat ng kasalanan ng tao sa mundo. And made intercession for the transgressors. Siya po ay namagitan sa mga makasalanan. Nakakatuwa po na malaman na merong namamagitan sa kanang trono ng Diyos, sa banal na Diyos. Yung kanyang banal na anak, ang ating Panginoong Jesucristo, namamagitan para sa ating kasalanan, para tayo patawarin ng Diyos. Alam mo ba bakit ikaw ay nasa paglilingkod pa sa Panginoon? Alam mo ba kung bakit nakapagpupuri ka pa sa Diyos at lumalakad ka sa kanyang kalooban? Dahil ikaw ay kanyang pinapanalangin. Dahil ang Panginoong Yesus nag-i-intercede sa iyo, namamagitan sa iyo na ikaw ay ingatan ng Diyos. Ilayo ka sa masama, ilayo ka sa tukso, bigyan ka ng kalakasan laban sa tukso ng dyablo, laban sa makasalanang mga tentasyon sa mundong ito. And sometimes, ikaw ay nadadapa, ikaw ay nagkakamali, ikaw ay nagkakasala, ikaw ay sumusuway. Ako rin, nagagawa ko rin yun.
Pero alam mo ba bakit lagi kang nakakabalik? Dahil sa biyaya ng Diyos, sapagkat si Jesus ay nananalangin sa iyo. Pinapanalangin niya na ingatan ang iyong pananampalataya. Kagaya ni Pedro. Si Pedro, buong yabang, buong pagmamalaki na sinabi niya na hindi kita itatatwa, Panginoon. Bago ka mamatay, over my dead body, ako muna ang mamamatay. Pero sabi ng ating Panginoong Yesus, "Oh, Pedro, bago tumilaw kang manok ng 3 beses, ipagkakanulo mo ako." Tunay nga, siya'y pinagkanulo ni Pedro. Ayaw ni Pedro yon, pero may kainaan po si Pedro. May kainaan tayo. Ayaw nating ipagkanulo ang Panginoon, pero minsan nagagawa po natin. Pero alam mo ba, sabi ni Jesus kay Pedro, "Pedro, kahit iniling ni Satanas na ikaw ay tuksuin, ligligin, pero pinanalangin kita. Ako'y namagitan sa iyo sa aking Ama, na ikaw ay muling babalik. At sa iyong pagbabalik, palakasin mo ang aking mga tupa." Napakamakapangyarihan po ng pananalangin ng intercession o yung pamamagitan ni Jesus sa kanyang Ama at sa atin. Ang Holy Spirit po ay nag-i-intercede para sa atin, namamagitan para sa atin. Sabi po sa Romans 8, verse 27, "Now he who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because he makes intercession for the saints according to the will of God." Ang banal na Espiritu po ay nananalangin sa atin if we allow Him. Kapag siya ay ating inayaan sa ating panalangin, kapag tayo nananalangin sa ating pong mga sa tongues or in the Spirit, o sometimes hindi tayo makapanalangin o naubusan tayo ng sasabihin, pero kapag ang banal na Espiritu ay namamagitan sa atin, inalaw natin, siya po ang magi-intercede, siya po ang mamamagitan sa atin para malaman natin ang kalooban ng Diyos, para ipanalangin natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, sa ating mga mahal sa buhay, o sa ibang tao. Kasi sabi po dito, He knows the perfect will of God. He knows our weaknesses, na sometimes hindi natin alam kung ano ang ating ipapanalangin. Alam niya ang ating kainaan. Kung kaya, tinutulungan niya po tayo. Yung word na tulong dito, o help, is carrying a burden. Basically, the Holy Spirit is carrying a burden. Siya po ang nagdadala ng bigatin natin at kanya itong binibigay sa Diyos, inaayag sa Diyos para ang Diyos, ang Ama, ang banal na Espiritu ay Diyos, dinadala niya po ito at binibigay niya sa Ama para ang Ama naman palitan po ito ng kagaanan ng loob, palitan po ito ng pagpapala, ng comfort, ng kagalakan, ng assurance na hindi tayo iiwanan, pababayaan ng Diyos. Naalala niyo po yung sinabi ng ating Panginoong Jesus sa Matthew 11:28, "Come to me, all you are weary and heavy laden, and I will give you rest." Lumapit kayong lahat na nangapapagal sa akin, at kayo pagpapahingain ko, at pasalinin niyo ang aking pamatok, sapagkat ang aking pamatok ay magaan. Yun po yun, yung transference of burden. Yung burden mo, yung bigatin ng loob mo, ay ibinibigay mo, pinabubuhat mo sa Kanya. Siya ang magdadala nito, hindi ikaw. The Holy Spirit is a comforter, is a helper. He is the one who will carry our burden to God. At ang panguli, we are encouraged to intercede for each other. And we are encouraged to intercede for the unbelievers. Tayo po ay ini-encourage ng ating Panginoon na magpanalanginan sa bawat isa. At ipanalangin din ang ating mga kaibigan hindi pa nakakilala sa Kanya. Pamilya hindi pa nakakilala sa Kanya. Katrabaho hindi pa nakakilala sa Kanya. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 2 verse 1. "Therefore, I exhort first of all that supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men." So, nais po ng Panginoon na tayo po ay mamagitan sa ating pong kapwa-tao. Kaya ito po ang ating gagawin sa araw na ito. God bless you.